Kumusta po kayo, mga kapatid? Hello? Okay, salamat po sa Panginoon. Magpapasimula na tayo sa ating gawain ngayong umagang ito. Amen. Amen. Pwede po bang isang malakas na palakpak kay Lord? Woo! Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat at maging po sa mga kapatid po natin na nasa YouTube. Hindi sa YouTube, Brother Jonathan. Sa FB tayo. At naka-live po tayo sa FB. At good morning po sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. At okay, ihanda po natin ang ating mga puso. At inaanyayahan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ba'y masaya? Amen. Sige nga po, malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. So, alam ko po na ang bawat isa ay excited na po na ma-meet po ang ating Panginoon ngayong umagang ito. At alam ko po na ready na po ang bawat isa na magpuri at sumamba sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Okay po. Amen. Bilang pagsisimula po, inaanyayan ko po ang bawat isa na tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang banal na salita ng ating Panginoon dito po sa Mateo chapter 21 verses 1 to 11. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethfage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Verse 5, sabihin ninyo sa lungsod ng Zion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro. Verse 6, lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawa ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot ng karamihan. Amen po. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Diyos. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid sa pangunguna sa panalangin.
Sumigay mga po ang mga anak ng Diyos ng malakas na hallelujah! Amen! Kanupa na po ning sasabihan, pag-alayo po yung mitol doon. Deng anak na po ng Diyos. Lagi lang pong uling sundalo tamo ng Ginoo. Amen po. Amen. So, duko tapot, manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise Jesus. Praise you, Holy Spirit. Lord, dakal po salamat kang milabas. Peparmingo, iningat mo kami. Salamat kayong pagpapala. At higit kay ngega-gana, Lord. Salamat kayong pamagpagaling, kaya kaming karamdaman. Salamat kayong pamagpatawad, kaya kaming kasalanan. Ng orasay ni, at yung kaya po kayo ni, in one purpose, Lord, to praise you and to worship you. Salamat po, Ginoo, kayong ega na gano, kayong peparmingo, mo kami peperin. Ginoo, ganyan po. Areni po rin kaya kaming puso. Anyad mi pong kapatawaran, nung nanuman po yung nagawa aming, kalugod-lugod, kaya harapan mo. At maniwala kayo po, Ginoo, nanuman po, ginyad min tawad, kaya kaming patawaran. Kaya kaya ning orasay ni Lord, malaya kayo po magpuri, ang magpasalamat, kaya harapan mo. Ginoon Diyos, kaya ning orasay ni, lalapit ko po kaya kayo, dengan pong anak mong magagamit, kaya ning gulot ng pulpito, dengan pong instrumentalist Lord, dengan worship leader, gana-gana po Ginoo, denan mo pong kabyasnan, manibat kaya kayo, at kasigasigan Lord, na maging tapat, kaya binigyan mong ministry, Karelo. Salamat po Ginoo, manyan man, lalapit kaya po kaya kayo, excuse me, kaya kami pong malugod na pastor, Ginoo, nilapit kayo po kayo. Denan may pong kabyasnan, Lord. Double anointing po, Lord. Amanipat kaya kayo yung pagkalog mo. At Lord, dadalangin mi. Ibuklat mo po rin kaya kami spiritual eyes, spiritual ears, Lord. Para nanuman po, Ginoo. Ingayap sa ng amano, kaya ng orasay ni maging pagpapala. Karimpalang metong kaya kami. Salamat po, Ginoo. Kapurihan, kapasalamatan kaya kayungan. Ini po yung dalangan mi, kinlagyo ng Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hello. Ayun po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ba'y masaya para po sa Panginoon? Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Sabi nga po sa kanyang salita, Psalms chapter 100 verse 5, "For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Amen po. So kanina po, doon po sa likod, nag-usap po kami ng mga worship team, and nagkaroon po ng sharing. Just wanna share po, sabi po doon, yung pinakatumatak sa akin is, marami po sa mga Kristiyano, every time na nagpe-pray, every time na nag-worship, they are physically present, pero po yung heart natin nasa ibang bagay. Halimbawa sa problema po, sa trabaho, sa pag-aaral. So this time po, I am inviting everyone to let us offer our hearts and offer our souls for Jesus. Amen po? Dahil nga po, tunay nga po, ang sinabi nga po ng Panginoon, hindi kailanman kailangan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Hindi kailangan ng Diyos ang mga worship leader, ang mga tumutugtog, at ang mga leaders. Pero, tayo po, bilang mga mananampalataya sa Panginoon, kailangan po natin ng Panginoon. Amen po? Hallelujah. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Sabi nga po sa kanta ngayon, "You are good." Hallelujah. So habang po kinakanta natin ito, tayo po yung magsama yan, magbatian. Hallelujah. 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 Come on, let us offer our lives to Jesus. Sige po, tayo po yung magbatian. Let us sing. Good and your mercy endureth forever. Hallelujah. Lord, you are good and
Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation Come on, let's sing it. we worship you, Lord. Hallelujah. Come on, itaas po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Huwag kang mahiyang umaman yung mga kamay. Hallelujah. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Hallelujah. Come on, let us declare that the Lord is here. Let us declare that you are God. You are good. Now let's sing. You are good all the time, all the time. You are good. Come on. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good and your mercy endureth forever. Come on, let's sing. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. For the very last time, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Hallelujah. We lift your name, oh Jesus. You are good all the time. Hallelujah. Yes, oh Lord, we worship you, oh God. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay dakila sa buhay namin, Panginoon. And as we worship you this morning, oh God, we are praying, oh Lord, na hindi po kami maging katulad ng iba that physically present but our hearts are not here. Come on, church, let us pray this morning. Let us offer our hearts to the Lord, for He deserves a pleasing sacrifice, a pleasing offering, and that is our life. Hallelujah, Jesus. Lord, this is our desire to worship you, to serve you, and to have joy and peace with you, O Lord. And Lord, as we sing this song, Panginoon, may be a vessel for you, O God. May we reach your heart, O Lord. Hallelujah, Jesus. You are our Father. Oh, let us sing. Let us sing. This is my desire. This is my desire to honor you. Lord, with all
worship you, O Lord. We just want to declare your goodness, your faithfulness, O God. For you have said, surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Hallelujah, Jesus. And church, as we sing this song po, let us offer our big and great thanksgiving for the God. Hallelujah. Sing, I love you, Lord. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and now everything, the goodness of God. Let's sing, I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have sent me to the fire in darkness now. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have seen
goodness. Let us sing in all my life, Jesus. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Hallelujah, come on! Let us worship Jesus! Yes, oh God! This joy that we have in you, Lord, ay walang kapantay, Panginoon! Hallelujah, Jesus! Ang peace, Panginoon, ang kapayapaan, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan ay walang kapantay! Hallelujah! Come on, church! Let us worship! Let us give the first, the best worship to God, for the Lord deserves it. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord! Sa iyong presensya, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that you are great in our lives, Panginoon. Thank you for reminding us, oh God, to come back, oh Lord, to the heart of worship. Hallelujah. And Lord, sa iyo nga po, Panginoon, ang kadakilaan, ang kapayapaan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Come on, let us give all the praises, all the glory to our living God. And all God's people say, Amen and Amen. Okay, yan. Okay. Bago ko pinababa si Sister Roxanne ay sinigurado ko. Sabi ko, anak, araw ba ng palaspas ngayon ako? At sabi ko, linggo ba ng palaspas ngayon? Sabi ko sa kanya. Kasi nag-isip ako nagkamali yata ako, kako. Hindi ba ako nagkamali, mga kapatid? Linggo ba ng palaspas ngayon? Linggo ng palaspas, ano? Kaya nga ito yung mensahe. Kaya ito po yung mensahe ngayon, eh. Kasi tinitignan ko po sa labas, wala po yung mga nakasabit na, ano sinatawag doon, yung dahon na ganon? Almendras. Hindi po. Ay, palm tree. Palm. Yung yung mga sanga. Anyway, bago ang lahat po, good morning po sa ating lahat. Amen. Napauwi ako kanina, kagad-agad. Kalimang ko ini. Sabi ko, natanda na yata ako. Kapag kawala ito, medyo nahirapan ako ng konti. So, yun, ngayon po ay linggo ng palaspas, ano? Parang umuugong, bro. Ano kayang problema niya, bro? May konting, ano. So, yun. Nais ko po palang ipapatid, sa darating pong, anong araw kasi yung yung tawag nito, yung Biyernes Santo.
Adi Biyernes ano? Oo nga, bro. Nalilito yata si pastor ano? Tinatanong yung ako nung anong araw yung Biyernes Santo, di Biyernes. Wala po tayong 7 last word, kapatid. Wala tayong 7 last word. At ayun, magiging long holiday po tayo. Yung prayer meeting natin is ikana po natin muna sa mga bahay-bahay natin. No? Yung mga die hard sa prayer meeting. Sa bahay muna tayo magpe-prayer meeting ngayon. No po? And then yung linggo, yun po yung linggo ng pagkabuhay, di po ba? Madaling araw po tayo. Alas 5 tayo mag-uumpisa. Anong gawain? Di ba? Yearly natin ginagawa yan, di po ba? So, 5 a.m. po tayo mag-uumpisa sa ating gawain nun. Okay lang po ba sa inyo, mga kapatid? Magkaroon po tayo ng tinatawag na sunrise service. Salamat po, dinugtungan. Magkaroon po tayo ng sunrise service. So, yung ilan, ano yan eh, tayo lang yata yung medyo hindi gaanong ano dyan, wala tayong ginagawang mga pakulo. Liban na lamang, doon sa puntong kuminsan ay napapasa ilog po tayo. Naalala po ba ninyo yon yung sa ilog tayo, parang nagkaroon po tayo ng egg hunting. Ayan, yun ang naghanap tayo ng egg hunting. Pero ngayon, wag na muna. Dito na lang po muna tayo sa church. Okay lang po ba sa inyo, mga kapatid? Okay lang po ba? Dito na lang natin gaganapin sa church. Amen po. Para siguradong darating. Amen. So, sana po, itong attendance natin ngayon, medyo marami-rami po tayo. Sana nandito tayong lahat sa darating na linggo, niyo po. Sunrise service. Hindi naman po yung yung ilan-ilan lang. Panikwantam po. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Amen. So, yun po yung schedule po natin. So, ano pa? Tignan ko po yung mga dates natin. Sunrise po natin. So, 20, ano po? Okay. Marami po tayong makakancel po dito ng mga gawain, ano po? Just like po doon sa Yung 27 po ng hapon ay after the service, kami rin po ay pupunta sa Bicol. No po, sa Pili hindi naman Ilocos Norte, Pili, Bicol. Camarines Sur. Pili, Camarines Sur. Yan pong pupuntahan. Kakaroon po ng election, ito po yung tinatawag po natin na triennial pagsasama-sama. Yung kabuuan po ng Philippine General Council, Philippines, ay kami po ay maghahalal ng ating pong tinatawag na National GS Superintendent, General Superintendent. So, yun. Muli po tayong pipili. At itong ating pong GS na ito ay sila po yung pumipirma ng aming pong mga lisensya. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon baka mayroong gustong magpakasal diyan, lumabas na ulit yung lisensya ko. Baka mayroong gustong magpakasal, okay lang, palabas na yung license ko Kasi nag-expire last December. Parang may nangiti, parang may gusto Ayun. Meron tayong isang kapatid, gusto daw. Opo, napakahirap din po kasing asikasuhin po nito. Kasi ang gobyerno po, partner po ng ating government, siyempre, ang ating pong
kinaanibang organisasyon ay sila po yung nag-aproba ng ating pong lisensya for marriage. Ano po? At marami po sana tayong ikakasal. Itong April na ito, last April 6, may ikakasal tayo. 2 po sana yan. Kaya lang, nangyari po na hindi lumabas kagad yung ating license. So, hindi po natin na gampanan itong kasal na ito. So, linggo po ngayon ang tinatawag na palaspas. At syempre po, inaaral ng inyong lingkod kung papaano nating may bahagi o may share ang salita ng Panginoon na yung bagang magiging swak naman sa puso po natin. Yun po yung prayer ko na sana ang salita ng Panginoon ay maging patuloy na magbigay lakas sa atin. Amen po. Amen. So, ang topic po natin ngayong umagang ito, maaring sa tingin po ninyo ay naiiba, pero pamilyar, nakakaiba. Ni po. Bakit pamilyar? Mamaya po, makikita po natin. Ito po. Hinangaan, pero tinanggihan. Ulitin ko po. Hinangaan, pero tinanggihan. Parang mayroon kang pinaparinggan, Pastor. Ay, hindi naman po yun. Ano po? Mayroong mga nakikita, parang nababanaagan po tayo, na parang mayroong yung similarity. Ano po? Pero hindi yun ang iniisip po ninyo. Hindi yun ang binabanggit ko po dito. Ano po? Kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Sapagkat alam po natin kung paano po hinangaan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Pero makikita po natin ng paglipas po ng mga ilang araw lamang, itong mga hangang-hangal na ito ay tinanggihan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Sa kodigo ko po, promise, praise but denied, honored but forsaken, admired but, ano sa palagay po ninyo? Rejected. Ang matindi po. Alam po natin, nakita po natin kung paano pong, ang sabi nga, yung very familiar na pamagat po natin dyan, kapag dumadating po itong linggo po ng pagkabuhay, ay yung pong sinasabi po natin na the triumphant, ano po, ang kadugtong po nun, entry, di ba? Ang matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Opo, tanging nga lamang ang nakakalungkot po, mga kapatid. Ano po? Isipin po natin, yung pagganahin po natin, yung pong imahinasyon po natin sa mga pangyayari. Sabi ko nga sa aking kudigo ganito, isipin mong binati ka ng palakpakan. Pero sa susunod na linggo, ikaw na ang sinisigawan. Ipako yan sa cross. Di po ba? Napakatindi po nun. Yan po ang nangyari sa ating pong Panginoong Jesucristo. Sa araw ng linggo, parang ganito. No? Ito po yung linggo ng palaspas nga eh. Ang matagumpay na pagpasok ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Bakit po matagumpay? Kasi nga po, dami po mga tao, sinalubong ang ating pong Panginoong Jesucristo. Naghihiyawan. Sinalubong siya ng palaspas, papuri, at sigawan ng, ano kasi yung sinisigaw po nila? Yes! Husan, bigyan ng Jackie dyan. Amen po. So, Hosana, sa anak ni David.
Pero, nung dumating po ang Biyernes, yung pong darating na Biyernes na yan, yung lagi natin ginagawa, yung pagdidiscuss po natin ng 7 last word. Ang pareho po na lunsod, ang pareho po na bibig, ay sumigaw ng ipako sa krus. Gaano kaya kasakit nun? Ipako sa krus. Mga kamay po na pumapalakpak, naging mga kamay na nanunood lang habang siya'y hinahagupit ang ating pong Panginoong Jesucristo. Mga labi na kailan lang ay nagpupuri, naging katahimikan sa harap ng kawalang katarungan. Amen. Ang tanong po sa atin po na nandito ngayon, paano ba natin hinahangaan o kinikilala ang ating pong Panginoong Jesucristo sa ating pong mga buhay? May mga tao po, kapag umawit, magpuri po sa Panginoon, grabe po. Yun ay sa tuwing linggo. Amen. Kumusta naman sa mga susunod na araw? Lalo na pagsapit ng Friday. Matindi ano po, mga kapatid. Alam po ninyo, pakinggan po ninyo. Maraming Kristiyano ngayon ang mahusay sa paghusana. Ayun pong salitang, hey, praise the Lord. Sa ating pong Panginoong Jesucristo sa tuwing linggo. Ano po? Pero, tila wala ng boses pagdating sa tunay na pagsunod. Yun pong malungkot. Kapag po yung pong pagpupuri, halimbawa, katulad kanina, ano po? Sino sa atin ang hindi nagpuri kanina? Lahat tayo, di ba? Pero hindi ko sinasabing kayo yon. Ano po? May mga tao po na matindi magpuri sa Panginoon. Pero kung ang pinag-uusapan ay pagsunod, kayo na po ang dudugtong po doon. Di ba? Napakalungkot. Hinahangaan siya, oo, pero tinatanggihan din sa paraan ng pamumuhay. Ano po? Grabe po. Kung yung paghanga, tayo po, di po ba? Kinikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan pa po bang sabihin yun, Pastor? Di ba obvious? Ano po? Hinahangaan natin siya, kinikilala natin siya, tinanggap nga natin siya, at pinapanginoon nga natin siya. Ano po? Pero kung ang pinag-uusapan na ay yung tungkol po sa pamumuhay, abay, minsan po, ang hirap makita. Mga kapatid, ngayong umagang ito, pag-aaralan natin, titignan natin, pag-uusapan natin, ay ito pong patungkol sa palaspas na ito. Hindi lamang po tungkol sa palaspas, kundi kung paano po binalasubas ang ating pong Panginoon. Baka kaiba yun na, Pastor. Apo, paano nga ba binalasubas ang ating pong Panginoong Jesucristo? Bago po natin basahin yung unang punto po natin, saglit po muna tayong yumuko. Manalangin po tayo sa Panginoon. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, salamat po sa pagkakataong ito na binigyan na naman na po ninyo kami ng pagkakataon na purihin ka, Panginoon, parangalan ka. Pakinggan ang iyong mensahe ngayong umagang ito. Lord, hayaan mo na kami makasumpong ng pagpapala. Ang mga salita mo na may papahayag, patuloy na maging kalakasan po namin. Patuloy na maging inspirasyon sa amin sa patuloy po namin na pagtahak sa landas ng pananampalataya sa iyo. Salamat po. O Holy Spirit, welcome ka namin. Pangunahan po ninyo kami. Pasayahin po ninyo kami, Panginoon. Pasiglahin po ninyo kami. Habang pinapakigan po namin ang iyong salita, hayaan mo na madama po namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kasama po, Panginoon, na mga kapatid po namin na nanonood sa FB. Bless them all, Father God.
Salamat po, purihin na yung dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Hallelujah. Yung first point po natin, ano pong sinasabi po natin? Ang first point po natin is ganito. Hari na hindi naghahari-harian o hindi nagharian. Hari na hindi naghari-harian. A king who did not act like one. Sa Matthew chapter 21 po, verse 5, ang sabi po, himayin po natin ito mga kapatid. Napakaganda ito. At pansinin po ninyo, kung mayroon kayong mga Biblia, huwag tayong hiwalay doon sa Matthew chapter 21, verse 5, sapagkat dyan po tayo lalagi. So, ang sabi po sa Matthew chapter 21, verse 5, masdan ninyo ang inyong hari. Masdan ninyo, ang inyong hari ay dumarating sa inyo, siya'y mapagpakumbaba. Ba't hindi yan, no? Siya'y mapagpakumbaba. Kaya tama po yung punto natin eh. Sabi po natin, hari na hindi naghari-harian. Bakit? Ganito po. Isang hari na dumating ang ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi para magpakitang gilas o ipataw ang kapangyarihan, kundi upang magpakumbaba, maglingkod at ialay ang kanyang sarili para sa iba. Yan po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo, hindi ba siya Diyos? Hindi po ba siya hari? Good morning mga anak. Of course, He is, mga kapatid. Siya po ang ating hari. Siya po ang ating Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. At lagi nga nating sinisigaw, He is the King of Kings. At syempre po, He is the Lord of Lords. Siya ang tunay na hari. Pero pinili niyang hindi maghari-harian sa makalupang paraan. Iyon po yung gusto kong idiin. Hindi siya naghari-harian sa makalupang paraan. Alam na po natin yung mamaya po i-explain po yan, itang makalupang paraan. Mga kapatid, sa pagpasok po ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem, ito po, alam po ba ninyo kung ano itong Jerusalem? Ito po yung tinatawag na city of Israel. Noong dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa bayan na ito, hindi kabayo ang kanyang sinakyan. Sa binasa natin kanina, hindi po kabayo ang kanyang sinakyan. Ang kanyang sinakyan ay isa pong asno. Alam po ba ninyo kung anong nilarawan po ng asno? Mamaya po. Pero ito, gusto ko munang makita natin ito. Noong pumasok ang ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, nakasakay po sa isang asno. Talaga namang grabe, yung pong crowd. Alam po ba ninyo, nakuha niya yung puso ng mga mamamayang Pilipino? Ay mamamayang Israelita, Hudyo. Sorry po, Pilipino nabanggit ko. Ako mo po ito. Mamamayang Hudyo, nakuha niya yung puso po nila. Yung crowd, bakit po? Kasi itang asta ng ating pong Panginoong Jesucristo doon sa kanyang pagpasok, mayroon pang isa, yes, yun po yung sikat na termino, pangmasa, pangmahirap, tama po. Nakasakay po siya sa isang asno, na kung saan ay napakakilala na sasakyan po ng mga mabababang uri ng tao. Isipin po ninyo, yung kinikilala, sinisigaw
na kings nakasakay sa isang asno. Siya na isang mahirap, kinikilala na mga minority. Wow, yung sinasakyan ng aming hari. Asno, katulad ng aming sinasakyan. Kaya nga swak na swak, pangmasa. Di po ba, pangmasa? Mga magulang at mga kapatid, pakinggan po ninyo ito. Sa panahon po ng Biblia, nung araw, yun ang pang ibig kong sabihin, no, sa mga Hudyo. Kapag ang isang hari ay pumasok sa isang lungsod, sakay ng kabayo, ito ay tanda ng kapangyarihan at pananakop. Opo, kapag ang isang hari pumunta po sa isang lungsod, nakasakay po siya sa isang kabayo, abay, iba yan. Ano, may balak yan. Ba? Pero hindi ganoon ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga dito, tatlo ito. Ang Panginoong Hesus, hindi piniling sumakay sa kabayo o sa karwaheng panghari. Sa halip, sumakay siya sa isang batang asno. Bata pa, asno. Hayop na hindi pansinin. Napansin ko itong nasa aking harap. Bro, ano ba ito? Gumagana rin ito. Ay, malapit pala ako. Oo, kinakailangan pala, ayusin ko yung ngiti ko. Ay, nanood po kayo doon sa vlog ko. Mayroon na akong kakayanan ngayon. Sumisipol ako ngayon ng napangiti ka. Alam niyo, wag ko na pong ituloy. Siyempre, nagpapangiti lang naman po ako doon. Hayop na hindi pansinin. Ano po? Gamit lang sa pang-araw-araw na gawain. Ito ang asno. Ikalawa, ang hari ng langit ay dumating hindi para paghari-harian ang mundo. Alam po natin kung ano yung binanggit ko na para magpakumbaba. Yung kapakumbabaan. Kapakumbabaan. May iwan nga akong tanong dyan Tayo kaya natin yon? Hello? Tayo kaya natin yon? Hari siya. Pero hindi siya naghari-harian. Kumbaga, okay lang na kilalanin siyang hari, okay lang na sumakay siya ng mga marangyang mga sasakyan. Pero alam po ba ninyo, hindi po yung tinake ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pastor, anong ibig sabihin nun? O ito po, simbolo ng kapayapaan, kababaang loob, at isang pusong handang mamatay para sa iba. Yung una po, matindi, kababaang loob. Pero, siyempre po, palulumaba yung panghuli, yung handang mamatay para sa iba. Ulitin ko po yung tanong kanina, tayo, kaya po ba natin yon? There isang salita po, hindi. Hindi natin kaya. Ano po? Kaya kung ang pag-uusapan, alam natin lahat, ni po, yung salvation. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, ni po. Pero praise the Lord. Pwede ba natin sigaw? Praise the Lord. Ginawa yun ng ating Panginoong Jesucristo. Yung punto na hindi natin magawa, ginawa yan ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay kanyang iniligtas. Ano po? Ang kanyang buhay, inialay niya para sa ating lahat. Kaya nga sabi ko, siya ang hari, mapagpakumbaba, handang ialay ang kanyang buhay, handa siyang mamatay para sa iyo at para sa akin. Amen. Magpakumbaba. Siya'y dumating hindi upang maghari sa pamamagitan ng puwersa. Totoo po yun. Hindi niya tayo pinersa, di po ba? Tayo pinersa ng ating Panginoon. Pero binabanggit ko na dapat persahin natin yung mga yung mga gusto nating dalhin sa Panginoon. Amen po. Kasi hell, yung impyerno is not a joke. Amen. Amen. Kung hindi tayo pinersa ng Panginoon na makakilala sa Kanya, yung mga mahal natin sa buhay, yung sinasabi natin na mahal natin, persahin natin siya kung kinakailangan. Ilapit natin sila sa Panginoon. Amen. Sabi ko nga, huwag tayong papayag. Dapat po ay
maging seryoso po tayo na ilapit sila sa ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi natin nais, hindi natin ibig na sila ay mapahamak sa impyerno. Ayaw natin na tayo lang ang magtamasa ng buhay na kaaya-aya, kaigay-gaya. Kaigay-gaya ba? Tama ba yun? Buhay na masagana. John chapter 10 verse 10, di po ba? Huwag kang maging masaya na dapat mga kapatid na tayo lang ang nagtatamasa nun. Ito po yung katotohanan. Pakinggan ninyo mga kapatid. Ang mga hari sa mundo, ay hindi lang mga hari, ibaba natin ng konti. Ang mga namiminuno sa mundo, ibaba natin ng konti. Yung mga nanunungkulan, ba't di mo pa delete sign, Pastor? Ay, alam na po ninyo ito. Gusto nilang sila ipaglingkuran. Totoo ba yun? Hindi. Totoo, aminin natin at sa hindi. Pero hindi naman po lahat. Siyempre po, hindi naman po lahat. Ano po? Kasi, in fairness po sa mga kapatid po natin, may mga kilala po tayo ng mga Kristiyano na nanungkulan, talaga naman pong sa ating gobyerno, abay, nandun ang kanilang puso na maglingkod. Ang mga hari sa mundo ay gustong pinaglilingkuran. Subalit, datapwat ang ating pong Panginoong Hesus dumating upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Amen. At nabibuba ang ating Panginoong Hesukristo sa atin? Hindi po. Diretsaan po. Hindi po nabigo ang Panginoon. Nandyan kayo. Kayo po ang patunay. Tayo po ang patunay. Hindi po nabigo ang ating Panginoon. Kaya upang lalo maging masaya ang ating Panginoon sa atin, anong dapat nating gawin? Patuloy tamo. Amen po. Tamo po, tutok lang. Amen po. Parang ayaw po ninyo. Tamo po, tutok lang. Amen po. Ang tunay na kaharian ng Diyos ay binubuo po ng mga pusong mapagpakumbaba. Hindi kailangan ng Diyos ang ating yabang, kundi ang ating pusong handang maglingkod kahit hindi nakikita ng iba. Amen. Napakahusay po, napakaganda pong paglilingkod. John chapter 13 verse 4 to 5, hindi ko na lang po isinama doon sa natin. Pero ang bilis. Thank you mga kapatid. Ito yung namimiss ko talaga itong mga sa click. Hindi na yata ako magsusulat sa aking kudigo. May kudigo ako, baka akala po ninyo, sinasabi ko pong tapatan. Siyempre, bangkanita po, etamo po akalinguan. John chapter 13 verse 4 to 5, hinubad ni Jesus ang kanyang balabal. Siyempre, bahagi lang po ito. Kumuha ng tuwalya at palanggana at hinugasan ng mga paa ng kanyang mga alagad, isang gawain ng alipin, ngunit ginawa ng hari ng mga hari. Dugtog po natin yung Diyos. Siyempre po, Panginoon. Isipin po natin ito. Paandarin po natin yung ating kaisipan, mga kapatid. Ito na hari. Ano po? Ito na Panginoon. Isipin po ninyo, nagbigkis, hinubad niya ni Jesus ang kanyang balabal, kumuha ng tuwalya, palanggana, hinugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad. Isang gawain. Sino po ang gumagawa nun? Alipin. Alipin po ang gumagawa nun. Kaya naman nung hugasan niya si Pedro, hugasan niya ang kanyang paa. Alam po ba ninyo yung inirepresent ng paa? Yung hugasan ng ating pong Panginoong Hesukristo, inilalarawan niyan ng dumi, karumihan. Pero ganoon pa man, mga kapatid, hindi po yun inalintana ng ating pong Panginoon. Just to
upang kanya pong ma-demonstrate sa bawat isa sa kanila, sa mga alagad, at maging din po sa bawat isa sa atin. Kapatid, gusto kong makita natin ito bilang mga lingkod ng Panginoon. Kapatid, ang isang lingkod ng Panginoon ay hindi po dahil sa ikaw ay mayroon kang mataas na kalagayan, kapatid. Alam po ninyo, ito tingnan natin. Gusto kong makita natin yung sinabi ko niya, ang mga hari sa mundo gustong paglingkuran. Ito yung kanilang mindset. Ako'y pinuno. Ako'y mas mataas sa iyo. Abay, magpaglingkuran mo ko. Ang Panginoon, i-demonstrate, inilarawan po niya ito sa pamamagitan mismo ng kanyang sarili. Ito yung kakaiba sa Panginoon, mga kapatid, tignan mo mabuti ito. Ang Panginoong Jesus, hindi lamang niya basta itinuro ito. Di ba? Ang turo ng ating Panginoon, ano kasi yung isang turo niya, ang sino mang nagpapakataas ay ibinababa. And then, yung kabaliktaran nito, yung nagpapakababa ay itinataas ng ating Panginoon. Turo yan ng ating Panginoon. At ito ay kanyang inilarawan sa pamamagitan ng kanyang sarili mismo. Ginawa niya mismo. Hindi lang niya itinuro, kundi ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang 12 alagad. Yung mindset ng mga alagad ay makamundong kaisipan about leader, about pinuno. Alam na po natin, yung binanggit ko kanina, kung ikaw ay pinuno, sa mundong ginagalawan po natin. Hindi naman lahat, sabi ko nga, pinaglilingkuran siya. Sabi ni Pedro, huwag nawang mangyari ang iyong ginagawa, Panginoon. Ayaw ni Pedro. Sabi ng Panginoon sa kanya, kung hindi ko gagawin ito, wala kang bahagi sa akin, sabi po ni Pedro. Ng Panginoon. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, huwag lang ang paa kong hugasan mo, pati buo kong katawan. Anyway, napakaraming paliwanag pa yun. Pero gusto kong makita lang po natin yung kung paano po inalarawan ng ating pong Panginoon, yung paano po yung pagiging serban, pagiging lingkod. Na sa kabila po na siya po ay king, sa kabila po na siya ay hari. Sabi ko nga, yung sa unang punto natin, a king who did not act like one. Hari na hindi naghari-harian. Amen. So, yung Pilipos chapter 2, verse 6 hanggang 8, makikita natin dyan, siyempre bahagi lang itong babasahin ko. Si Kristo, bagamat Diyos, nagpakababa, naging tao at naging masnurin hanggang kamatayan. Ano pang tinutukoy natin na kamatayan dito? Yung hanggang kamatayan po sa krus. Amen. Nag-act po siya as a servant. Tanong po, tayo kaya? Kaya natin yon? Siguro po, palasbasan na kayo, Ken. Mga ganun po. Hoy, kaya kayo, maglingkod kayo. Grabe po ang ating pong Panginoong Jesucristo, kapatid. Grabe po. Tunay na siya ang hari. Mapagpakumbaba. Number 2, ang bilis. Sabi po number 2, si Jesus ay karapat-dapat purihin bilang tagapagligtas. Worthy to be praised as the Savior.
Okay, Matthew chapter 29 o 21 verse 9. Sabi ko kanina sa ano po tayo, chapter 21. Ang sabi po ng talata, Usana sa anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Wow, Usana. Himayin po natin ito. Ano pong ibig sabihin ng Usana? Tandaan po natin mga kapatid, si Jesus ay karapat-dapat purihin bilang tagapagligtas. Alam niyo ba mga kapatid, ang salita pong Hosana ay hindi po siya English, hindi po siya Tagalog siyempre. Ano ngayon, Pastor? Sa inyo po, anong pong salita yan, yung Hosana? Sige nga po. Anong salitang Hosana? Hebreo. Digsi kong aisip, Ilocano. Hindi po, Hebreo. Ang salitang ito ay Hebreo na nangangahulugang iligtas mo kami. O iligtas mo, Panginoon. Yan ang ibig sabihin po niyan. Ginagamit ito ng mga tao sa Jerusalem bilang isang sigaw ng pagsamba at pag-asa, isang pag-amin na tanging si Jesus lamang ang may kakayang magbigay ng kaligtasan. Opo, nung time na yon, alam po ninyo, gusto makita po natin ito. Di ba, alam po natin, madalas na ikwento ni Pastor ito. Opo, before po na, dumating sila sa sitwasyon na ganito, na napakahirap. Alam po ba ninyo na itong panahon na ito, napakahirap po? Ito nagsalita po ang ating Panginoon, nung winelcome po ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Nandun po sila sa napakahirap na kalagayan. Kakaiba po yung unang, kasi sakop sila ng Roma, di ba? Sakop sila ng Roma. Roman Empire. Bago ang Roma, sino kasi? Laging kinikwento ni Pastor ito. Naalala po ninyo kung ano? Kinukunik ko pa sa isipan ko nakalimutan ko rin. Grace. Grace siya. Opo. Sakop po sila ng magkatabi yan, di ba? Roma, Gracia, Turkey. Kakatabi yan. Yung Roma, ganda nang titingnan mo yan sa mapa. Mahilig kayo si Pastor ng mapa. Yung parang sapatos, kita mo yung Rome, tapos Greece, tapos Turkey. Yung Greece, sa pamamagitan po ni Alexander the Great, sakop sila noon. Pero noong mga panahon po, nasakop sila ni Alexander the Great, yung panahon po ng Hellenistic government, ang ganda po ng buhay po ng mga Israelita. Sarap. Sarap po. Hindi sila nagbubuwis. Ay nung sinakop po sila, nung mamatay po si Alexander the Great, sinakop na po sila ng Romano. Doon ang mga Romano, sarap po ng araw, kasi ang mga Romano napakaganda rin. Why? Because ang mga Romano po, developer. Developer po ang Roma. Sila po ang gumawa ng magagandang daan. Lahat ng sinakop nila talagang may something la po, yung daan po nila. Sa Greece, at saka kung developer po ang Roma, dinidevelop po nilang daan. Patalas-tas lang po ito yung kay Alexander the Great, wow, medisina. Medisina. Kapag sumasakop si Alexander the Great noon ng mga lugar, lagi pong nagbibilin, sino po? Yung kanya pong kaibigang doktor. Sino? Si Plato. Meron akong narinig Plato. Si Plato. Isang dakilang manggagamot. So, noong mga panahon yun, sakop po sila ng Roma na napakalupit.
Grabe po, matindi kong magparusa. Kaya nga po, naranasan ng ating Panginoong Jesucristo ang kahindik-hindik. Ano po bang mas matindi po sa salitang kahindik-hindik? Yung pagparusa po nila sa kakilakilabot na pagpaparusa, sipa mo ipapako ka sa cross. Hindi ba napakasakit po nun? Pero humanga ka. Kayang-kaya yan ng mga kapangpangan. Amen. Berdiritsaan po, totoo po. Literal po na tuwing Semana Santa, saan po? Sa Kutub, San Fernando, nagpapapako po. Isa na lang ang hindi nila kaya, yung magpatusok sa tagiliran. Ano po? At siyempre po, mamatay. At libing. Hindi nila po ito. Ano po? Hahanga ka. At hindi lamang po yan, nahangaan mo sa mga, dito po sa Pampanga, talaga naman, humanga po ako. At nangingilabot kapag nakikita ko, talagang kakaiba. Kasi nga po, isipan mong papaluin po ang likod mo ng pagkatindi-tindi. Mahirap po yun. Pero sabi ko nga, kahanga-hanga man po, dahil napakatindi. Pero ito po yung, nais ko pong idiin, ayaw ko pong iwanan ito na hindi ko maidiin. Ano po? Insulto po yun. Yung ginagawa nilang yon ay insulto pong matindi sa Panginoong Jesucristo. Amen po. Yung ang palagi ko pong ginagamit na halimbawa, merong isang totoong pilay. Ha? Totoo pong pilay. At susundan siya ng isang taong nagpipilay-pilayan. Pagpalagay natin na ikaw yon, yung tunay na pilay. Susundan ka na nagpipilay-pilayan. Nanggawan mo, kapatid. O anong gagawin mo, kapatid? Babatukan mo siguro eh. Babatukan mo. Nagpipilay-pilayan ka, hindi ka naman pilay. Ano ka? Insulto po yun, kapatid. Kaya sa Panginoon po, itong ginagawa nilang ito, sapat na po yung hangaan po natin, pero insulto po yun sa Panginoon. Amen. Kaya pag po natin gagawin yun, mga kapatid, amen po. Talaga nang hindi naman natin gagawin. Di po ba? Kristiyano na po tayo eh. Ano po? So, balik na po tayo. Husana. Nung panahon yun, mga kapatid, yun nga, ang Israel, nag-iintay po sila ng Mesayas o Mesias. Ano pong ibig sabihin kasi ng Mesaya? Ang Mesias po o Mesaya ay isa rin pong salitang Hebreo. Hindi po Kapampangan o Ilocano. Na ang ibig sabihin po, the anointed one o hinirang, ang pinahiran, parang kay Hari David, di ba, binuhusan ng langis. Ang Mesias po, the anointed one. Ano po? Ang pinahiran o hinirang for what? Bilang Savior, tagapagligtas nga. So, ito po yung inaasahan ng mga Israelita, kaya nung dumating ang Panginoon, nagpuri sila. Hosana in the highest. Ano po? Pero, alam po ninyo, yung kanilang expectation, yung kanilang inaasahan, iba po. Iba. Bakit? Hindi nila alam yung tunay na layunin ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanya pong pagdating bilang hari. Hindi siya yung dumating para, sabi ko nga kanina, hindi siya dumating na nakasakay ng kabayo. Conqueror. Ano po? Dumating siya bilang, sabi natin kanina, nakasakay sa asno, mapagpakumbaba, servant. Handang ialay ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng marami. Ang tinutukoy po is
kaligtasan spiritual. Amen po. Tayo ay niligtas ng ating Panginoon sa kasalanan. Ang tunay na kaligtasan, sabi ko nga sa aking kudigo, ang tunay na kaligtasan ay hindi lang pag-alis sa hirap, kundi pagpapalaya mula sa kasalanan. Si Jesus ay hindi political savior. Siya ang tagapagligtas ng ating soul. Amen po, ng ating kaluluwa. Di ba natin pwedeng purihin ang Panginoon Diyos doon? Amen. Amen po. Iniligtas yan yung ating kaluluwa sa tiyak na kapahamakan. Impyerno. Amen. Ang mundong ginagalawan po natin, pasama ng pasama. Ano po niyo, so tuo lang, marami nag-iisip po kayo, hindi natin maiwasan talaga. Ang mundo naman, mag-deteriorate talaga. Pupunta po sa pasama ng pasama. Ang mga Israelita, hirap na hirap po sila noon. Inaasahan nila yung isang darating na magaling pa kay David. Ililigtas po sila. Ano po? Pero sabi ko nga, kaiba po doon sa plano ng ating Panginoon kasi hindi po yun eh. Pinakamahalaga po doon yung pong kaluluwa po natin. Amen? Yung kaluluwa po natin. Salamat. Iniligtas tayo ng Panginoon. Amen. So, speaking of karapat-dapat purihin, mayroong isa pong babae. Ang pangalan po ay Maria. Luke chapter 7, hindi ko na po ipinost ito, bro. My son. Luke chapter 7, verse 36 to 50. Mayroon pong isang makasalanang babae, ang lumapit sa ating pong Panginoong Hesus. Umiiyak po ang babaeng ito at inuhugasan ng luha ang mga paa po ng ating Panginoon. Naalala po ba natin yon? Habang inuhugasan niya, pinunasan ng kanyang buhok at hinalikan ito at pinahiran ng pabango. Naalala pa po ba natin yon? Yung isang babae na nagbuhos ng yung isang bote ng alabastro. Yung pabango. Grabe po. Ito po ay larawan ng tawag nito, yung tinatawag na pagsamba sa Panginoon. Siya po ay nag-alay ng isang bagay na napakahalaga sa Kanya. Sino sa atin dito na gustong purihin ng Panginoon? So, kanina pa nagpupuri na tayo sa Panginoon po. Pero katulad ng babaeng ito, sino sa atin ang kayang magbigay ng kanyang pinakamahalaga sa Kanya? Minsan po, kapag may nagtatanong, madaling sumagot si Kristiyano ng, okay, purihin natin ang Panginoon. Pero kung ang pinag-uusapan na po yung pinakamahalaga na sa Kanya, abay, tika muna. Maghugas dili po kayo. Hinto muna tayo, pag-isipan muna natin yan. Yung babaeng ito, grabe po. Yung kita niya, speaking of material things, alam po niyo yung kanyang binasag at the time na ibinuhos sa paa ng ating Panginoong Jesucristo, yung pabango, ang halaga po noon ay sweldo po ng 3 taong paglilingkod. 3 taon, parang sipo mo yun, nagpunta ka ng Taiwan. Daming bansang ginamit pa sa Taiwan pa. Ginigera daw ngayon. Hindi man totoo yun. Trabaho ka doon. 3 taon na nagtatrabaho ka doon, inipon mo lahat yon. Tapos ibubuhos mo lang sa sa isang paa. Kaya nga ang laking ni Judas eh. Ano bang klaseng pag-aksaya ito? Kasama pong mga alagad. Malaking pag-aaksaya ito. Daming paliwanag po dyan. Pero alam po ninyo, gusto ko lang makita natin dito yung puntong karapat-dapat na pag-alayan. Yung hindi ka manghihinayang na gumastos.
Sana ganun din po tayo. Hindi tayo manghihinayang na gumastos, na maglaan ng panahon, na maglaan ng oras. Katulad ngayon, sana po hindi po tayo manghihinayang. Ay sana nagtrabaho na lang ako sa bahay. Ang daming gawain. Amen. Hello, nandyan pa po ba tayo? Sana po wag tayo manghinayang ng ganoon. Ano po? Hindi po nakapanghihinayang na sambahin at purihin ang ating pong Panginoon. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon Diyos dyan? Amen. So, pangatlo. Pastor, anong pangatlo mo? Ito, tunay na pagtanggap, hindi panandaliang sigaw. Ano po ba ninyo, ang ating pong Panginoon ay naghahangad. Naghahangad. Yung bagang naghahangad. Naghahangad. Di ba? Naghahangad ng tunay na pagtanggap, hindi panandaliang sigaw. Anong ibig mong sabihin yan, Pastor? Ayun yung binasa natin kanina. Di po ba? Yung pagtanggap po ng Panginoon, sa Panginoon, grabe po. Pero yung sigaw po, pang matagalan ba? Hindi. Panandalian nga lang. Bakit po, Pastor? Babasahin ko po sa aking kodigo. Ang sabi ko dito, ang parehong mga taong sumigaw ng usana, ang siyang sumigaw din nang ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Amen po. Ayun po yung talagang nakatawag dito. Tama ba yun? Yung nakapanghihinayang? Hindi po. Yung bagang nakapanlulumo. Kung ikaw siguro yun, kung pinapanood mo, parang pelikula, napakalungkot na kwento. Pero hindi kwento eh. Ito'y totoo na pangyayari sa buhay ng ating pong Panginoon. Kaya nga po may hamon dito eh. Kung ang sigaw na praise the Lord, amen po, kung ang sigaw natin na praise the Lord ay hindi sinusundan ng pagsunod, ano sa palagay po ninyo? Wala yun. Wala yun. Patalastas lang yun. Ulitin ko po, pang pagising. Kung ang isinisigaw po natin na praise the Lord ay hindi sinusundan po ng pagsunod, wala yun. Kaya kung anong ibig niyo sabihin, Pastor? Okay, kung sumisigaw ka ng praise the Lord, dapat ikaw ay nasunod. Amen po. Dapat nasunod po tayo. Ang tunay na pagtanggap sa Panginoong Yesus ay hindi lang emotion. Emotion. Tama ba yun? Emotion. Bagamat kailangan din natin yun. Nung linggo, walang halong biro napaiyak talaga ako. Nung linggo. Sino sa atin dito ang nag-pray? Magtanong lang po ako. Sino sa atin dito na sinubok yung sinabi ni Pastor na umupo at hindi, yung manalangin, umupo lang at hindi umimik. Sinubukan ba natin ito, kapatid? Parang hindi nyo sinubukan. O naiya lang kayo. Kasi napaiyak din kayo. Sigurado yun. Sigurado, walang duda. Sinubukan mo yon. Ngayon lang, parang nararamdaman ko na naman. Ngayon lang, kapatid. Baka hindi mo pa sinubukan. Mamayang gabi. Sino sa inyo dito ang mayroong sa tabi ng bahay mayroong punong kahoy? Magdala ka doon ng upuan. Upo ka doon. Yung madilim. Di ka naman natatakot sa multo. Ay, kagandahan lang. Huwag namang gano'n. Upo ka doon. Pikit mo ang iyong mga mata. Huwag kang siyempre, ating kang introduction naman, Panginoon, mananalangin ako sa iyo. Mananalangin ako sa iyo ngayon. Serious ito hindi joke, kapatid.
mananalangin ako ngayon. Sabihin mo sa introduction mo, mananalangin ako ngayon. Uupo lang ako. Gusto ko, Panginoon, makinig nga ako. Katulad ng binanggit ni Pastor, subukan ko nga, makinig lang ako. Magsalita ka nga, Panginoon. Ay, kapatid. Subukan mo. Parang hindi niya yata sinubukan eh. No? Nakalimutan niyo siguro. Mamayang gabi, mark your mind. I-mark mo yan. Mark mo yan. Subukan mo mamayang gabi. Magsasalita po ang Panginoon. Ang tunay na pagtanggap kay Jesus ay hindi emotion lang. Bagamat kailangan ito. No? Ito ay desisyon. Desisyong sumunod kahit masakit. Desisyong manindigan kahit mag-isa ka na lang, kapatid. No? Ulitin ko po yung unang bahagi. Ang tunay na pagtanggap kay Jesus. Ay, kapatid, dapat mayroon pong paninindigan. Ano po? Pwede mong kausapin yung sarili mo. Sarili ko, o kaluluwa ko. Abay, tinanggap mo na ang Panginoon. Kristiyano ka na. Manindigan ka. Di ba, kapatid? Manindigan ka. Ako na ngayon ay isang born again. Kristiyano, naglilingkod sa iyo. Panginoon, gusto ko uling mapalapit sa iyo. Manindigan ka. Kapatid, sabihin ko ito, madali ba yon? Hindi madali. Hindi madali. Ang daming tukso. Ay, ala kaya nga suang. Biglang nahulog wala namang ano. Hindi po totoo yun. So, kapatid, manindigan tayo. Ano, kapatid? Seriously speaking, kahit na sabihin ko yung huli kong binanggit, kahit nag-iisa na lang tayo, sige lang. Sige lang, kapatid. Hindi madali kasi ang dami ng tukso Pero, magkaroon ka ng ano, yung kahit papaano. Sabi kong hindi madali, maring hindi mo makukuha yan ng biglaan. Alam mo ang kalyo? Minsan nangangalyo ang kamay ko na dito. Kung minsan nililiha yan para numipis ulit. Ba hindi mo makukuha ang biglaan yan. Bagkos kapag kinuha mo yan ng biglaan, lalo ka masasaktan, dudugo yan. Maaring, kung may sugar ka sa katawan, maaring hindi nagagaling yan. Lalo kang So, kinakailangan po, utik-utik. Hinay-hinay lang, hanggang sa mapapansin mo, iba na ako. Yung dating ginugusto mo, ay hindi mo na rin pala gusto. Serious speaking, noon po, tali kong sindi. Nung araw yun bato-bato sa langit, baka ating pang sisindi kayo? Anong araw po ito ako? Ang galing kong sindi ganita. Opo? Pero nung araw po, ngayon na lamang, kahit ngayon sa panahon natin ngayon, di po ba, matabi tayo sa mga sisindi, talagang nahirapan tayo. Amen po. Makanyan mo, ganun din sa mga bagay-bagay patungkol sa spiritual at saka sa mundo. Abay, kapag nasanay ka na sa spiritual, sa Panginoon. Nasanay ka na kasama ang Panginoon. Nasanay tayo na kasama natin ang Panginoon. Hindi natin namamalayan, Napakalayo na natin talaga. Magkwento ako. Sino kasing yung pangalan ng unang sinasabi natin yan, unang bunga ng rapture sa matandang tipan. Ano kasing pangalan nun? Yung bigla na lang nawala sapagkat Sino kasi? Si Enoch. Si Enoch. May kwento nga dyan si Enoch, natuwa siya nakasama ang Panginoon. Naaliw siya nakasama ang Panginoon. At sa kanya pong pagkaaliw, hindi niya namalayan.
nagkukwentuhan sila ng Panginoon. Kasama niya ang Panginoon eh. Naglalakad sila. Bay, nung malingat siya, oh, bay, napakalayo na niya. No, nung tignan niya yung kanyang pinanggalingan, napakalayo niya. Kaya ang nangyari, ay tinuloy-tuloy na niya. Sumama na siya sa Panginoon. Kasi kung babalik pa siya, masyado nang malayo. Ay, ito masakit. Ito yung mahirap. Pagka hindi po natin namalayan, naaliw tayo sa mundo, ay siyempre, lumalayo tayo sa Panginoon. Hindi natin namamalayan. Ito yung mapanganib. Baka mangyari, yung katulad na nangyari kay Enoch, na sa sobra nating layo, ay mahirap na tayong bumalik sa Panginoon. Amen? Napakadelikado po yun. Very dangerous po, mga kapatid. So, mga kapatid, ang Panginoon ay karapat-dapat na purihin. So, tunay na pagtanggap, hindi panandali ang sigaw. Okay, ito. Matthew chapter 26 verse 56, sorry hindi ko naisulat yan. Matthew chapter 26 verse 56, bahagi po. Nang huliin si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, huliin na siya. Alam po ba ninyo kung anong nangyari doon? Iniwan siya ng lahat ng kanyang mga alagad at nagsitakas. Nagsitakas po sila. Anong nilalarawan yun, Pastor? Yun po yung tinatawag natin na pansamantalang pagtanggap at hindi tumagal. Hindi tumagal dahil po sa pagsubok. Pansamantalang pagtanggap. Sipan po ninyo, kasama po ng mga alagad. Grabe po. Kasama po niya ang mga alagad. Ang mga alagad na kasama niya, gamitin ko po yung terminong sa hirap at ginhawa. Kasama niyang kumakain sa hapagkainan. Grabe. Nakakita ng himala sa pagpapakain ng Panginoon ng 4,000 at saka 5,000. Ang sinasabi natin doon, marami yon, yung pinakain niya na yon. Yung pong, humati ng, tawag dito, nagpakalma po ng unos. Nagpagaling, nagpamulat ng mata. Nakita lahat ng mga alagad ito. Kita ng mga alagad lahat ito. Nung dumating na yung sitwasyon na yung huliin na ang ating Panginoon, natakas po sila. Tayo kaya, kung tayo lumagay sa sitwasyon na ganun, tatakas din kaya tayo? Hello? Tatakas din kaya tayo? Diretsang sagot po, maaari po. Maaari. Maaring tatakas din tayo. Alam po ba ninyo, kayo nasulat ito, magsilbing paalala sa atin. Encouragement. Sabi po dun sa kaibigan ko na dumadanas ngayon ng pagsubok. 3 times siyang na-dialysis isang linggo. Ano po? Mayroon din po akong sinesel group sa Florida. Sabi ko USA. 3 times po siyang dinadialysis. Lagi ko po siyang pinagpipray. Si Nanay Nene. Lagi kong encouragement sa kanya. Ganito yung yung aking paglalarawan sa kanya. Kanina ko nakita ko, kapatid ako, laban lang ako, laban. Always source sa amin, laban. Bakit mo nabanggit yan, Pastor? Kasi may pagkakataon po, kapag walang pagsubok, siyempre, hallelujah lang. Ano po? Pero kung may pagsubok, nawawala na. Umaatras. Katulad ng mga alagad. Naatras po sila. Kaya may hamon dito bilang pagwakas po natin. Tatapos ka natin, Pastor? Opo. Hanggang kailan ang praise the Lord mo sa Panginoon? Isita mo po, kapatid. Kapatid, hanggang kailan po yung praise the Lord mo sa Panginoon?
Amen. Salamat po. Siyempre sa kodigo ko ito, no? Pastor, hanggat hindi sinusubok. Sana hindi ganon, ano? Sana hindi ganon, no? Hanggat hindi sinusubok. Sana may pagsubok man o wala, nasa Panginoon po tayo. Bilang pagwakas po, pakinggan po nito ang aking pagtatapos. Maraming tao ang mahusay humusga, ano po? Pero hindi lahat sumusuporta. Ang Panginoon po, alam po natin, grabe po yung paghusga. No? Mayroong panghusga nga sa kanya na iniligtas niya ang marami, iligtas niya ang kanyang sarili. Ano? Nakarima itong kodigo ko madaling sumigaw ng papuri. Madaling sumigaw ng papuri kung ang buhay ay madali. Totoo ba yun? Totoo hindi? Opo, aminin po. Totoo. Ako man din po, kung ang buhay ay ang ganda, hindi ba ang daling po magpuri? Madali. Pero, kung may pagsubok po, medyo mahirap. Kaya challenge nga Challenge. Ulitin ko, madaling sumigaw ng papuri kung ang buhay ay madali. Pero, kapag kailangan ng itaya ang buhay ng komportable, tahimik na. Ano po? Tumatanggi. Ibig sabihin po, yung itataya mo na yung buhay mo na okay. No? Okay yung buhay mo. Ibang usapan na yon. Ano po? Ibang usapan na yon. Kaya nga ganito Ganito. Huwag niyo ako ma-misinterpret niyo po. Ulitin ko yung binanggi, may ako dito sa kodigo. Madali pong humanga. Ano po? Madali pong, kayo mayroon din ba kayong hinangaan? Nakaranas na po ba kayong humanga? Madali pong humanga. Pero, yung kuminsan po, ita pong pagsuporta, masakit. Nung pumasok ang ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, at kami pong humanga. Grabe po. Wow, itatayo na ang Jerusalem. Maghahari ng Panginoon. Naglatag nga sila ng balabal nila, yung mga mahalaga sa kanila, grabe. Hangang-hanga sila. Pero sabi ko nga, yung suporta, biglang nawala. Kasi nga karamihan sa mga labi na sumisigaw ng paghanga, nung pumapasok ang ating Panginoon, sila rin yung simigaw na ipako siya. Yan ang bagit natin nung una. Parang may similarity na binabanggit mo yan, Pastor. Hindi yon ang binabanggit ko. Opo. Pero pwede, Yung nakaraan nating Pangulo, talaga namang, nung araw po, marami po ang humahanga. Pero, nung bandang huli, nawala na po yung suporta. Hindi ko sinasabing okay siya, po? Pero nakita natin yung katotohanan. Grabe ang dami pong naiyak. Ano po? Pero ang pinakamatindi dito ay ang karanasan po ng ating pong Panginoon. Sa aking pong pagtatapos, sana po tayo po yung patuloy na humahanga at laging sumusuporta sa Panginoon, lalo na sa kanyang gawain. With that, God bless everyone. Sana po, pinagpala po tayo sa salita ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Masaya po ng linggo ng palaspas sa bawat sa atin. Amen. Pag-alaala po,
Amen. Pag-alaala po, itong linggo ng palaspas na ito, pag-alaala po doon sa ginawa, yung pong pagpasok ng ating pong Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. At kakaiba po yung ating pong pamagat ngayong umagang ito. Sabi ko nga, hinangaan pero tinanggihan. Yan ang ating pong Panginoon. Admired but rejected. Sana hindi po tayo ganun. Tayo po yung patuloy na nagmamahal sa ating pong Panginoon. Tumayo po tayong lahat mga kapatid, mag-pray po tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We lift up your holy name, Father God. Pabatid lang po, bago tayo manalangin, kahilingang panalangin po, tungkol po kay Sister Baby. Mag-pray tayo po. Kitang Aldo, Megtuagya, medyo nanghina siya, malilyuya po. Sa basta nitong nakarang linggo, Megtuagya, tapos sa pagkakalam ko po, sa kwento ng kapatid, nabukulan po siya, at siya hospital ngayon. Saan kasing hospital, bro? Sa AMC. Mag-pray tayo po. Kapatid tamo. Ano po? Pag-pray po natin na sana po. Baka nanonood sila ngayon, Sister Baby. Pagaling po kayo at ipapanalangin po namin kayo, Sister Baby. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kapatid, Sister Baby, ihawak po ninyo ang inyong kamay sa lugar na masakit sa iyong katawan. At sama-sama po tayo na manalangin sa Panginoon. Kapatid, I feel the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Pwede bang itaas natin ang ating kamay sa Panginoon? Magkaisa po tayo pag-pray, Sister Baby. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We lift up your holy name. Panginoon, nakikiisa po kami sa kahilingang panalangin, Panginoon. Patungkol po kay Sister Baby, ang kapatid po namin na sa kasalukuyan, nasa ospital San Hipo na nung siya po ay bumagsak, Panginoon, nahilo, nagkaroon po ng kaunting pinsala sa kanyang physical na katawan. Lord, nagkakaisa po kami ngayon ng mga magkakapatid na nanalangin para sa kanya, Panginoon. Touch him, Panginoon. Touch him, Father God, sa lugar ng kanyang kinaroonan. Lord, dumaloy ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Madama niya ang kilos ng Holy Spirit, Panginoon. Lord, hallelujah. Mahirap po ang nasa ospital, Panginoon. Mahirap po. Malungkot. Sinong masaya na nasa ospital? Kaya Ama, sa oras na ito, nagkakaisa po kami na nanalangin para sa kapatid po namin. Aliwin mo siya, Panginoon. Kasama po si Brother Endring na marahil nagbabantay sa kanya sa oras na ito. Marahil nakikinig din po sila, Panginoon. God, aliwin mo po ang mga kapatid po namin ito. Touch them. Touch mo po, Sister Baby, Father God. Salamat po, inangkin po namin ang dakilang pagpapagaling. At sinasama rin po namin, Panginoon, ang ilang mga kapatid po namin na sa banig po ng karamdaman. Sister Margie, Panginoon, in the name of Jesus, pagalingin mo po ang kapatid na ito, Panginoon. Elia, Panginoon, in the name of Jesus, pagalingin mo po ang batang ito, Panginoon. Hallelujah. Brother Alex, in the name of Jesus, pagalingin mo po ang kapatid na ito, Panginoon. At sa mga kapatid pa na hindi po namin alam may karamdaman pala, Panginoon, in the name of Jesus, pagalingin mo po sila. Si Jay, Panginoon, nasawa po ni Sister Rotan, pagalingin mo siya in the name of Jesus Christ of Nazareth. Baging po, Panginoon, ang bayaw po ni Brother Ren, in the name of Jesus, pagalingin mo po ang kapatid na ito, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Mga kapatid po namin na nagsasapon ng karamdaman, pagalingin mo po sila sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Oh God, at sino man pong makarinig, Panginoon, ng pangaral na ito, may karamdaman, Panginoon, pagalingin mo po sila in the name of Jesus. Siya pong Nene, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth, pagalingin mo po ang nanay na ito sa pangalan ng kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus. Salamat ng madami, O God. Hallelujah, purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Lord, ang kapayapaan, ang iyong kagalakan, patuloy na magdaman ng bawat isa. Inaangkin po namin naman ang iyong pagpapagaling. Salamat po sa iyong mga salita na pinagkaloob sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Tawagan ko po ang ating MC.
Amen po. Tayo po ay dadako na po sa pagkakaloob. Yumuko po tayo at manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo nang may pusong mapagpakumbaba. Maraming salamat po sa mga salita na naihayag ngayong umagang ito. Nawa, Panginoon, ito po ay magsilbing gabay at inspirasyon po namin sa patuloy naming paglakad sa mundong ito. Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming munting handog na aming inaalay. Ang mga pinaghirapan po namin, ang bunga ng aming mga trabaho, ang aming mga dasal at ang aming sarili. Lahat ng ito ay buhat din sa inyo. Kaya't buong puso naming ibinabalik sa inyo bilang tanda ng aming pananampalataya at pasasalamat. Dalangin po namin, Panginoon, na magamit po ang mga kaloob na ito sa lalong ikalalago ng aming gawain sa lugar na ito. Panginoon, kayo po ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Kayo po ang patuloy na magkaloob sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa araw-araw. And Lord, salamat din po sa katagumpayan po ng aming gawain ngayong umagang ito. Salamat po at nadama po namin ang inyong presensya, O Lord. And Lord, salamat din po sa mga kapatid na nagamit ngayong umagang ito. Patuloy niyo po silang i-bless, O God. And Lord, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Thank you, Sister Eileen. Thank you sa prayer. And tayo po ay magkakalob na po. Mamaya po ay gusto po nating makausap yung ating po mga musician. Maiwan po muna sandali sila. Musician ba? Ano tawag? Yung mga youth and kasama po yung mga tumutugtog. Kasi po mamaya mayroon po kayong paano kasi yun, Nak? Paano kasi yun? Workshop. In advance po, gusto ko po magpayo sa inyo. So, with that po, maraming salamat din po. Salamat po sa presensya ng bawat isa. And salamat sa mga anak po natin na tumutugtog, ha? Okay, so sa Friday na yan, ay Thursday na yan, sister. Sa palagay po ninyo, sister, okay lang po sa kanila. Tuloy pa rin natin. Tuloy natin, sister. Sige. Sige, sa Webes po, Webes na yan, ay mag-OHB tayo doon sa Cariana. Pero yung susunod po, yung Friday, post po yung mga gawain po natin. So, ulitin ko po, yung madaling araw po ng linggo. Yung linggo na yan po. Yan po yung sunrise service po natin. Siyempre, yung alas 10 po, wala na tayong gawain nun. Okay lang po ba yon? So, yun po. At sana po, nandito tayong lahat. Amen po. Amen. So, time po, alas 5 po ng madaling araw. Nandito na po tayo. Amen po. So, with that, tapos na po ang ating gawain po natin. Tayo po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sige, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa umagang ito, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa iyong salita. At muli, panalangin po namin, gawin po nitong encouragement ito sa amin po mga buhay, O God. Salamat po. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone po. Ingatan tayo ng Panginoon. Yung mga kasama po mamaya sa seminar, ulit na tayong pagsasabihan po.